Bilang isa sa malaking grupo na lalahok sa protesta, paano nyo tinitiyak na magiging mapayapa ang kilos protesta lalo't nagbabala ang PNP tungkol sa posibleng infiltration mula po sa mga grupong gustong manggulo? Cheryl, nung September 21, nakita mo peaceful yung aming rally at ganyan din po, may banta din po. Pero maganda naman yung aming koordinasyon sa PNP, sa LGU, sa MMDA at within our ranks. No? Although maraming gustong sumali, talagang binivet natin yan kung anong grupo yung mga sasali sa atin. Although we are very inclusive, lahat po ng laban sa korupsyon gusto natin, pero kailangan ang sigaw natin pare-pareho. Hindi ho tayo para ibagsak anong gobyerno or anumang tao because this is not politically based, this is not individual based or personal based, this is not based on any party or political party, but based really yung ating adhikain ng taong Pilipino o ng mamamayang Pilipino laban sa korupsyon and advocacy for accountability, transparency, and good governance. Kaya bantayan po natin yung ating mga ranks and we will marshal our ranks together with the PNP and MMDA. Sa nangyari pong karahasan noong September 21 rally, saan po sa tingin nyo nagkulang ang kapulisan o ano ang dapat iwasan sa darating na protesta ngayong November 30? Well, klaruhin lang natin, Sharon, no? We are not part of that Menjola protest. Hindi po, wala ho sa aming grupo ang sumama dyan. At we would detest and we would object to any form of violence. We are for peaceful assemblies and for our constitutional rights. And whatever we are doing is within the Constitution and the rule of law. Kung saan nagkulang, siguro, alam mo, I always just say na if they are determined, I think they would really make gulo or make chaos if that's what they want. But that's only what they can do. I trust that the police will handle it properly, professionally, so that whatever damage or whatever chaos these people would do would be put to the minimum. Ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na nais sumama pero natatakot dahil sa heavy police presence at previous incidents of violence nga po? Ang paalala ko lang, well, inimbitahan ko na rin, kunin ko na rin itong pagkakataon, share, to invite them sa Sunday, November 30. Magsisimula po tayo ng 10 o'clock. But syempre, yung titipon-tipon, yung iba magsimula 7, 8 o'clock, depende po sa inyong points of convergence. And then magkita-kita po tayo, magsisimula po yan mga 9:30 onwards, no? Up to hapon na po yan. And then, siguro let's be doing this peacefully, constitutionally, within the rule of law. Sabi ko nga, tuloy naman ang ating coordination sa police. I think the police presence is not something na kailangan katakutan, pero kailangan yan sa pagsamahan natin, pagtulungan natin. At hindi lang tayo magre-rely sa presensya ng police, but also within our ranks. No? We have to police our ranks as well. And be alert at tignan kung sino yung mga kasama natin. But we would hope and we are gunning for really a peaceful assembly. Lahat po nung pupunta dyan, sabi ko nga, ang sigaw lang para tayo ay peaceful, ay accountability, transparency, and good governance. And those that would shout for, let's say, a regime change or palitan ng politiko or ang presidente or whoever politician, I think hindi po sila para doon. At we have to be careful na yung mga sumisigaw na yan ay hindi po natin isama sa ating pagtitipon sa EDSA nitong linggo. Sa tingin niyo po gaano kaepektibo ang mga ganitong protesta para makalampag nga ang pamahalaan sa panawagan ninyo na managot ang lahat ng sangkot sa korupsyon? I think yung ating pagkalampag medyo okay na, Cheryl, pero alam mo ang Pilipino kasi yung kalampag nila ningas kugon, kailangan tuloy-tuloy yung kalampag natin. So, nakita natin na may nahuli na, may kaso nang na-file, pero alam natin na marami pang susunod. Alam mo, kung hindi natin kinalampag yan, baka mas matagal pa yan at baka walang nangyayari pa hanggang ngayon. So, as I said, although we are happy that meron ng mga kaso, nababagalan pa rin. So, that's why kailangan tuloy-tuloy yung kalampag natin. At alam mo, Sheryl, nakita na natin kahit sa House, yung si House Speaker Congressman D, siya po ang nangunguna sa anti-dynasty provision doon sa House. Tapos na-file na rin sa Senado yan. So hopefully, baka sa pagkakalampag natin na Sheryl, magkaroon ng anti-dynasty provision na sa ating batas. No? So yung pagkalampag nito, alam natin na it takes time. But tuloy-tuloy po tayo, hindi po tayo bibitaw para meron tayong reforma at pagbabago sa ating bansa.
Speaking of, sabi nyo nga, tuloy-tuloy dapat ang pagkalampag. After November 30, meron na po bang susunod na peaceful rally na pinaplano? Wala pa naman for now, although alam mo, ang susunod nito next year, yung EDSA, yung sa February, no? So, hindi ko maaalis na baka magkaroon pa ng isa doon. But for now, wala pa naman. I'm sure after nitong activity na ito, magkakaroon ulit tayo ng debriefing, mag-uusap-usap ulit ang mga organisasyon. Kasi ang dami pong organisasyon dito, Sharon, more than 120 organizations dito from religious and all sectors, left, right, and center. Kaya kailangan po mapag-usapan po ito ulit. Pero hindi ko aalisin na baka magkaroon po ulit ng trillion peso march type part 3. At siguro naman titingnan natin, depende rin po yan sa mga magiging resulta in the next few months at sa aksyon ng ating gobyerno.